na, Kuya Jay. Wow. From Laguna pa rin. Parang nagiging Kuya Niki na rin ako Oo nga. It's your boy, Mr. CDB. Kahit saan nilagay, yun lang. Ako naman ang inyong Kuya Gen Z, Brent Valdez. Woohoo! Sobrang special na episode natin ngayon. Dahil... Bro, meron tayong guest. Oo. And he is our master for today. Kaya nga eh. Pare. Please welcome! Please welcome, guys, Master Hans Shua! Yes! Ano na, bro? Oh, yun ah. Maraming salamat po. Maraming salamat. Alam mo, gusto ko mag-guest sa mga Gen Zs. Para sa lahat, mga pogi. Ay, Grabe, Master Thank you, Hans. Master. Isang karangalan na makasama ka namin sa episode na to. Nag-PM kayo sa Instagram ko. Yes. Actually, tinag natin siya, bro. Yung sa episode ni ni Ansis. So, nakita ko tapos nag-comment back ako sa inyo. Tapos ngayon nandito na ako sa inyo. Yes! Oh, Thank bilis, you, eh. Master Hans. Nakikita ko lang si Master Hans sa billboard sa Billboard. EDSA. Pakulit Pakulaan billboard. ako eh. Ako Di, bro. hindi. Sa morning show. Morning shows. Umagang kay ganda. Umagang kay Yes, ganda. umagang kay Parang ilang ganda. taon lang po ako nun. Yes! Bro, nag-aaral pa ako nun. Anong story nyo sa umagang kay ganda kay Master Hans? So napapanood nyo ako. Anong story nyo? Nag-aantay ka ba? Anong kulay yung susuotin mong brief? Ayan. Yung uniform natin. Color, no? Color kasi natin, ay yung uniform natin, same eh. So, paano ini-incorporate yung may love life ba ako ngayong araw? Papansin ba ako ni Crush? Paano yung love, yung di man love, anong story mo nakita mo kay Master Hans yung horoscope sa umagang kay ganda? Sabi mo, napapanood nyo eh. Ano ba yung story nyo? Ayan. Kay Ako Master parang Hans? parang lagi ko na inaabangan yung mga dates yata na yun. Yes. And numbers ba? Numbers. Numbers. Parang nakita ko dun. Yung mga kulay, mga ganon. Ikaw, ano na mo? Actually, Anong story na naalala mo doon? Actually, Master, yung mga naging parang up until now familiar sa akin, yung mga horoscope na. Anong mga dapat gawin, yung mga ano. Sa generations nyo kasi ang horoscope is nasa TV na. Yung generations ko, ang horoscope, nasa newspaper. Oo nga. Yes! Paano newspaper? nga, Ganito yun ha. Hindi yun newspaper. abutan nyo na. Sa may newspaper stand, bago kami pumasok sa work, pupunta kami sa newspaper stand, kukunin namin yung newspaper, pwedeng silipin yung horoscope. Kung anong year zodiac mo, year of the rat ka ba, dragon ka ba, sisilipin mo yun. Ay, meron pala akong mga love life ngayong araw na to. Papansin pala ako ni Crush. Tapos anong kulay, anong number mo. Tapos mo basahin yun, babalik mo ni newspaper. Hindi mo na bibili. Aalis ka na. Yan yung generations ko. Yes! Master Hans, dito ba sa mga horoscope na to, parang meron bang general na horoscope for everyone or depende siya? Sa sign natin. Itong Sa sign, lahat ng sign natin na to is general to. Kasi sa Year of the Rat pa lang, ang daming Year of the Rat sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Yes, yan, mga Year of the Rat pala sila. O Year of the Horse, o Year of the Ox, madami tayo lahat yan. So, these are all general signs sa each individual. Yan yung horoscope na maaga pa lang, kinocompute ni Master Hans. Sinushoot ko yan 1 month before. 1 month, alam ba ngayon, June tayo ngayon. July nabilang ko yan everyday at na-shoot ko na yan. Kaya everyday mapapanood nyo pa rin. Until now, sa lahat ng station, sa lahat ng network, mapa-radio man, FM, AM radio, mga TV pa rin. Nandun pa rin everyday si Master Hans sa mga morning shows. Master Hans, di ba meron ka ring radio show? Yes, may radio show. I-guess ko naman kayo. Yes, Gusto ko naman kayo naman i-guess ko sa live na radio. Kasi dito podcast eh. Gusto ko ma-experience nyo naman paano ang kulitan naman Ng live. sa Sa radyo. live. Yeah, sa radyo live. Master Hans, before tayo mag deep dive doon about sa feng shui and tarot, we wanna know your background. Saan ka nagsimula? Paano, Alam mo, si how many Master years na kayo Hans, dito sa Ay, ang industry? tagal ko na sa industry ng feng shui. So, industry ng feng shui, nag-start ako 2000, 2004. Ewan ko, pinailang taong kayo during that time. 4 years old. Yeah, mga ganun. Wow, 4 years 5 years old. Pero Ilang Master taon na- Hans, parang parang pabata ka ng pabata. Kaya nga, if you Iba, don't mind us asking, ilang taon na po kayo? More or less, nasa papuntang 50s na tayo. Grabe. Grabe, no? More or less, hindi na tayo. Nape-predict mo rin ba, Master Hans, na habang tumatanda ka, pabata ng Kailangan pabata sa kasama ko tsura? mga bagets. mga kaparehas yung mga pogi. Yan, para tayo po ay Pero pasok din po ba yan sa feng shui lifestyle? Yung, Yes, of course. Alam mo, surround yourself with successful na mga tao. Yes. If you want to be successful, you have to surround yourself sa buong sa grupo nyo, wag ikaw yung pinakamagaling. Sa grupo nyo, maganda ikaw yung hindi marunong, magaling at magpahawa tayo sa mga grupong mayaman. Yes. That's the Yun. energy ng feng shui. So pag titira ka sa bahay,
Huwag ka titira sa mga hindi mayaman. Wala tayong ina-offend na ibang tao. Ibig sabihin, surround yourself with successful na tao para ma-borrow mo yung good luck, good fortune niya. Yan. Kumbaga parang kung ano yung environment mo, yun ka rin. Yes, parang yung barkada mo. Tell me who your friends are. And I'll tell you who you Yeah, di ba? are. Di ba? Yun yung mga ano. The birds of the same feather. Flock together. Yan, mga ganun, di ba? Oh, yung mga ganun mga banat Para ba school. yan? Di ba? Para school, di ba? Yes, yung mga ganyang banat yan. Yun yung energy ng feng shui. So, yan yung energy. So, lagi tayo titignan natin. Saan ba tayo mag-work? Saan ba tayo makikiusap? Saan ba tayo kasama natin? Yan ang energy. Kasi nakakahawa yung energy eh. Yeah. Master Hans, Yes. curious lang ako. Yes. Nagkaroon ka ba ng parang, ano ba ito? Paano nag-start yung feng shui gift mo? Yeah. Is this inborn? Meron ka bang eureka Or- moment? Yes, si Or was Master this Hans, influence? bata pa lang talaga is, I'm gifted. I can see. Elemental spirits, I can feel. May gift ako ng third eye. Talaga Pero po? yung third eye, nakakatakot yun eh, no? Talaga siya, So bro. from third eye na to, pinag-aralan ko rin. Like the tarot reading. Tarot is hindi sa Chinese metaphysics. Ang feng shui kasi is a Chinese metaphysics. So si Master Hans Kua is a pure-blooded Chinese. Pinanganak ako na with my dad, which is also marunong din siya sa feng shui. And my mom also a pure-blooded Chinese. So pinanganak ako sa Philippines. So I'm a Filipino-Chinese. Dito rin nag-aral sa Chinese school ako. So I can speak, write, read fluently in Chinese. Oo, Oh, sa si mga Nico, school. Chinese. Yes. Both Yung si naman. Chiangkai. Okay, Katukaya. St. Stephen lang ako. St. Stephen. Magkatabi Katabi lang. lang, Yeah, oo. magkatabi lang. Yes, oo. Magkatabi. Shoutout tayo sa mga friends natin. St. That's sa Stephen. Masangkay. Magkatabi lang tayo. Ang ano yun, panahon Tulay ko lang. merong tulay. Oo, Yung pa rin. tulay na bakal. Ayaw hindi mo, na, hindi na bakal. bakal. No, Semento na. Nakakahulon may butas ka ngayon eh. Nakakahulon ka sa bakal na tulay. Wait lang ha, bakal, tapos sa kanila semento na. Nalagay na eh. Naging sa- Semento na, hindi ko na alam Kasi kung may nahulog hindi ko na yan. nadaanan. Marami na nahulog doon. No? Marami na nahulog sa tulay na bakal na yun. Oo. So, isa yun. Nakakatakot na magkaroon ng gift na to. Kasi, di ba, you At can first. see elementals, Yes. meron kang Bukod third pa sa eye. pagkataon, yung gift na to, Master Hans Kua studied also, kagaya ng tarot cards. I know how to read, pero you should know the basic and the advanced and the essence ng tarot baraha reading. Like astrology. Marunong mag-astrology right now kasi lahat ng mga kliyente natin, they know kasi very open na ngayon Open eh. Pwede mo itanong sa ChatGPT kung ano Yeah. yung astrology. Pag ikaw kunwari ka lang marunong, mapapaya ka sa kliyente mo. So dapat tag-aral ka talaga at saka marunong ka talaga. Alam mo yung sinasabi mo. Kasi malalaman nila yung ka-feng shui. Pagdating mo sa feng shui, lalo na Chinese. Pagdating mo sa bahay ng isang feng shui, ng isang bahay ng isang Chinese, mas marunong pa sila sa'yo. Di ba? Totoo yun, no? Alam nila lahat. So dapat ikaw mismo, alam mo rin yung sinasabi mo. Yes. Hindi ka pa pwedeng pagdating doon, joke time lang. Walang ganun. Ngayon kasi madaling maging feng shui master. Magaling maging tarot reader. Lahat tayo magagaling. Kasi vlog lang. On mo lang yung cellphone mo. Oh, yeah. Kung ano pinagsasabi mo, kung ano pinagpo-post mo. Okay ka na. Paniniwala. Yes. Kasi Diba ano ka na, na, expert very ka na open doon. na ngayon. Kung Very ano. open na. Pero Hindi mo ang- na alam yung tama at hindi. Yeah, di mo alam kung sino yung Too ano. much Pero ang information. pinagkaiba ni Master Hans Kua is years. Years. And years. Experience. Iba yung generations ko. Opo. Paano tayo nag-establish ng career natin mula noon hanggang ngayon. Paano tayo nag-reach ng top natin. Ano ba yung mga characteristics ng isang successful na tao? Yeah, maghahanap ka ng isang feng shui master, na isang parang life coach. Uso ngayon eh. Life master, parang life coach nga. Ayan, yan ang word ngayon, life coach. Life coach. Dati wala kaming life coach na level ng panahon ko na dati. Paano maghanap ng isang feng shui master, life coach? Dapat siya mismo, physically, healthy dapat siya. Nag-exercise ba siya? Yung life coach mo, wala tayong sinisira ibang tao, life coach mo, may sakit. True. Di ba? Yes. Si Master Hans, may ano na, hindi na bagets, pero healthy and active tayo. Love life mo, dapat okay ka din. Yun. Kumusta ba yung love life mo? Okay ka ba sa love life mo? Sa career. Career. Paano kita i-advise about career, about business? Kung yung life coach mo din, walang palpak. Yeah, walang pera. Di ba? Wala tayong binabadmouth dito. Pero dito sa overall, dapat makita mo. So, dyan mo makita na yung feng shui master ko dito ay talagang okay. Master Hans, until now, makita mo, the Philippines most trusted, number 1 pa rin. Number 1 pa rin. Best feng shui pa rin. Dito. So, yan yung mga karakteristik na years and years na meron ni Master Hans na in-establish ko throughout the years. Yan. And with this, Master Hans, nabalitaan namin na ikaw din pala ay, aside from feng shui, ikaw din ay nurse. Yes, I'm a registered nurse. Nag-study ako ng nursing 4 years. I passed the Philippine board exam. Bukod pa sa nursing, I'm also a graduate
of Bachelor in Science in Computer Science. Comsci din ako. Wow. Hacker mga hacker nung panahonan ko. Yes, panahonan. So, Computer Science, tapos nag-aral din ako ng nursing, naging registered, nakapasa ako ng board exam, tapos nag-aral din ako sa Feng Shui. I love studying. Oo, kasi bago kayo magtuturo, may sinasabi tayo, kailangan yung core natin, kailangan talaga malalim yung pinagsasabi mo, yung alam mo. Hindi ko ano yung pinagsasabi mo. Sabi ko nga, in Chinese, marami tayong experiences na pagdating sa bahay, yung Chinese, Feng Shui master din sila. Pag hindi mo alam yung sinasabi mo, mapapahiya kasi may bayad yun, hindi naman libre yung energy mo, energy exchange yun. Mas marunong pa sila sa'yo. So you have to learn, experience, study, and teach also. So yun yung mga alam ni Master Hans Kua. What made you parang shift from nursing to Gandang tanong outside yan. to... Oo. Okay, during my college years, ano pa yun bago pa uso daw bago mag-millennial, uso daw ang computer, magiging computer generation na raw. Oo nga daw. Oo, during that time. So, computer generation, panahon ko, wala pang computer masyado. Ano may computer na yan? So, pinag-aralan ko computer science. Talagang mahirap ang computer science course. Alam natin yun. Yung mga maths natin dyan, mga mathematics natin dyan, hindi biro. Oo, yung mga programming, shoutout tayo sa mga classmates, sa mga prof ko ng computer science, talagang dugo at pawis para maging computer. After ko graduate ng computer science, I tried my luck din. Nag-start na ako ng mga Feng Shui Lucky Charms. After ko niyan, I tried my luck going sa US kasi kaya nga tayo nag-computer science para yung dream daw, greener pasture to go to US. Nagpunta ako ng US, nakita ko yung mga mayayaman doon, nurses. Sabi ko, grabe nurses pala mayaman doon. Tara, pagbalik ko sa Philippines, mag-aral naman tayo ng nursing. So, during that time, tinapos ko 1 year, 2 years, 3 year, 4 year course yung nursing. So, 4 years, natapos natin ang nursing and nakapasa tayo, 1 take ng board exam. Yes, tapos from there, so nag-nursing na, bago mag-nursing, nag-start na tayo ng Feng Shui natin. Computer science pa na, nag-start na tayo ng mga Feng Shui natin. And sa lucky natin, sabay na nag-flourish, nag-boom ang career ko sa nursing, at the same time, career ko sa pagpo-Feng Shui. Pinractice mo pa rin ng nursing? Yes, pinractice ko yung Sinabay nursing. mo. Sinabay ko. Yes, so habang nag-nursing student pala ako, tapos may mga stores na rin ako, nag-aaral na rin ako ng, magkaiba sila, parang ang nursing ko, ito yung field na course na gusto ko. Tapos si Feng Shui, parang naging passion ko. Pero inaaral ko talaga rin siya. So I attended training, seminars, iba't ibang countries. Magastos during that time. Wala pa tayong masyadong income noon. Mahina pa. Bata pa tayo noon. Nasa 20s, 30s pa lang tayo nung bagets pa lang. Bata pa rin eh. Bata pa rin yan. So nag-aaral tayo, sinasabay ko yung mga field na yun. Talagang hataw. Hataw tayo doon. And then from there, sabay sila nag-flourish. Wow, maganda na. May opportunity na sa ibang bansa. May opportunity din sa pagpo-Feng Shui. Itong mga, let's say you have a background in nursing and comsci, nakakatulong ba ito with the Feng Shui? Alam mo, uso ngayon sa generations yun, ang tanong diploma o diskarte? Di ba? Yes, Di ba? In life natin, kailangan natin ng diploma kasi yung diploma na yan, yan yung magiging path natin, yan yung magiging parang, pwede sabihin natin, parang passport ba? Parang driver's license natin para mas maganda ang path natin. Diskarte naman, along the way, parang traffic sa EDSA. Minsan, kailangan natin ng konting diskarte. Yes. Di ba? Nandiyan si Waze. Dahil nga may Waze. Dati panahon namin, maps pa. Oo, wala. Hindi na punta yung maps pa. Magtatanong ka. Saan mo ang Yes, papuntang ngayon may Waze na. Pero bago ka mapunta doon, kailangan meron ka rin diskarte. Ayan ang meron natin. So, ang tanong mo dito, makakatulong ba yung... yes, makakatulong. Para sa mga generations ngayon, kailangan natin makatapos ng ating degree. Importante Kasi matapos. Master Hans, marami ngayon iniisip nila, Shortcut. i-influencer na lang ako, Yes, mag-vlogger na totoo lang yun, ako, oo. titigil ko na Yeah, itong titigil. pag-aaral. Yes, oo. Pero importante para sa iyo ang During diploma. my time dati, nagra-racket na ako. Wala pa mga vloggers, hindi pa vlogger dati mga trabaho. Nagtatrabaho na ako habang nag-aaral din ako. Malaki rin yung dream ko na maging successful. Sinasabay ko nga from nursing to computer to naghahanap din ako kung anong path ang gagawin ko. Alam mo, ang advice ko is kung may sinimulan ka, kailangan mo tapusin. Yes. Diba? Sinimulan ko computer science, nag-graduate akong computer science. Sinimulan ko nursing, naka-RN ako. Registered nurse, pasado ako sa board exam. Nag-Feng Shui ako, naging number 1 ako sa Feng Shui Philippines. At hindi lang sa Philippines, iba't ibang countries din. So lahat ng sisimulan mo, you have to always give your best. Dapat Hindi pwede 100% start lang. commitment. Oo, maraming ang generation ngayon. Sorry for the word. Marami, hindi naman sa generation, marami nag-start lang, ayaw na tapusin. Mga intro boys. Intro boys. Intro boys. Hindi lang sa generation. Lahat naman maraming ganon. Na starting lang tayo. So, gusto ko mag-impart din ng
ng motivations, inspirasyon Yes, sa lahat yes. ng generation, sa lahat ng tao na ngayon mahirap ngayon kasi mas mahirap ang labanan ngayon kasi lahat tayo magagaling. Yeah. Oo, pero during my time, hindi lahat kami magagaling din pero hindi ganun ka-accessible. Isang example lang during that my time mag-a-apply ka ng trabaho. Kailangan ko mag-print ng 200 na resumes. Wow. Lahat ng mga buildings sa mga offices, Pupuntahan mo siya, mo. isa-isa? Yeah, pupunta ka sa Ortigas Building, Makati office, tapos di ka makapasok sa guard. Tapos sabi ng guard, saan pupunta? Room 201, example lang. ABC Company, example lang. So, basta mo malalaman, wala pang mga online, di mo lang. Yellow page pa nun. So, pagdating mo sa directory, yes. Pagdating mo sa isang building, kailangan makita mo yung directory nila. May directory sa building Hindi ko alam kung alam nyo, aware kayo. Pagdating sa dapat masilip, oy, meron palang ganun doon. Okay. Pagdating sa guard, sasabihin mo, so magmula second floor hanggang pinakataas na floor, isa-isa yan, kakatukin ko. Baka kailangan nyo po ng employee! Grabe. Sama na Diyos, wala tumawag. Yes, ganun ang ngayon hindi na, online na. Online na. Online na. Yung Application application mo, interview mo online. Dati hindi. Dati yung sapatos ko, naglalakad ako, na nararamdaman ko yung friction ng floor, mainit. Kasi kakalakad mo. Lahat ng 200 building, ba yes. naman Wala na kang- yung Wala isa kang sa idea bit kung mo. saan mo pupuntahan. Basta pagdating mo doon sa Ortigas, lahat ng building, kailangan mo iba yung generations namin. So yung mga success dati, pinaghirapan talaga. Yes. Kaya Literal, pagka no? nagtatrabaho ka doon, kahit napagalitan ka na mo, namura ka na ng boss, hindi ka muna magre-resign. Sandali lang, pinaghirapan ko to. Ito, medyo may sinabi na ng boss na medyo pa-joke lang, medyo, ouch! Ayaw na. Ayan na. Kaya pinagkaiba din dito is, paano ba natin kinuha yung dating success natin, tsaka yung generation ngayon ng success. Meron natin dati is rooted. Ibig sabihin, matagal. Years and years. Dugo, pawis, time, Tinanim. bago namin kinuha, bago natin maroot dahan-dahan paakyat. Master Hans, ito, lahat ng ito naranasan mo na from before, yung hardship of finding your footing, no? So, kailan yung oras na nagkaroon ka ng, gusto ko na mag-focus solely sa feng shui? Ang gandang tanong yan. Minsan tinatanong natin, ano ba, Master Hans, kailangan ko ba mag-focus sa isang career o lahat ng career? Ang advice ko sa mga natin, find something na gusto mo, tapos panindigan mo yun. Lalaki tayo. Pag may sinabi tayo, kailangan panindigan natin. Hindi pwedeng puro sabi lang tayo. Pagdating doon, ayaw na natin. Hindi tayo nagba-back out. Yes. Lumalaban tayo. Along the way, maraming challenges. Yes. Ginusto mo to, panindigan mo yan. Panindigan. Yan ang sikreto natin sa mga success. Kung gusto mo maging model, gusto mo maging podcast, gusto mo maging artist, o anong gusto mong field na to, wala masama doon. Pero pag sinimulan mo yan, panindigan mo. Along the way, hindi madali. Yes. Yeah, maraming rejections. Totoo yan. Oo, maraming rejections. So, dapat lalaban tayo kasi ito yung gusto nating field Ito yung kinol natin sa universe na ito yung gusto kong mangyari sa akin. Gusto ko maging pinakasikat, pinaka-the best. Gusto ko maging bilyonaryo. Yeah. Gusto ko maging successful. Kinocall mo sa universe, pero kailangan action din tayo. Hindi pwedeng konting nag-say no lang isang kliyente, yung boss natin nag-say no. Ouch ka na. Ayaw mo na. Iba na ulit tayo. Walang ganon. Laban lang. Laban lang. Di ba? Masasabi mo ba na sa tatlong fields na yon, dito ka rin pinakamagaling at the start pa lang, kaya mo siya pinili? O ginusto mo muna siya? Ginusto ko siya. Bago ka tapos gumaling? dito rin dumating yung chance Isang share ko sa inyo experience ko sa Umagang Kay Ganda. Paano ba dumating ang Umagang Kay Ganda kay Master Hans? Oo nga, paano na-discover Kasi si Master Hans? hindi ako com arts, ano bang journalism, yung mga mass comm, hindi yun ang course ko I'm a nurse and I'm a computer science. So behind the scene, behind the camera tayo. Hindi ako marunong magbasa ng teleprompter, hindi ako marunong gumawa ng script, hindi ako marunong magsalita sa mikropono, sa TV, hindi ako marunong. So first time, dumating yung Umagang Kay Ganda sa akin. Sabi ni Master Hans, okay ba sa'yo magkaroon ng morning show segment sa Umagang Kay Ganda everyday? Sabi ko, wow! Of course! Gusto ko yon. Blessing. Blessing yun. So during that time, sabi niya, kaya mo ba yun? Sabi ko, sa loob ko, kaya ko ba yun? Parang hindi ko kaya yun. Pero sabi ko sa kanya, yes, of course, gusto ko yun. Yes. So next ang question, Master Hans, ikaw ang gagawa ng script mo kasi stars yan horoscope yan. So hindi namin kayang gusulatin yan. Ikaw yung gagawa ng script. Sabi ko, kaya mo ba yun? Sabi ko, hindi ako script writer, hindi ko rin alam, hindi ako nag-aral paano magsulat ng writing. Hindi ko alam kung paano. Sabi ko, yes! Gusto ko yun! Next question, Master, do you know how to read teleprompter o sa TV, mag-modulate ng boses mo? Hindi ko rin alam yun. Yung boses ko, kakaiba. Hindi siya modulated kasi
na-immerse tayo sa iba't ibang radio, FM radio. Lahat ng mga radyo, lalo na dati is talagang buong-buo. Parang hindi naman yung modulated. Dapat maganda. Malalim. Yung boses ko hindi, kakaiba. Mataas, matinis. Pero may signature pala itong boses ko. So during the first, ang tanong na, kailan ka mag-start? Sabi ko, bukas. Bukas agad. Yes, sabi lang, ready lang kami ng team. Tapos after a week, bigay na, pasok na kita. So, nung nag-start na sa umagang kay ganda, wow, ang galing, pangit ko pala. hindi ako magaling. So, hindi ko alam eh. The way I act, yung angulo, yung gano'n lahat, paano magbasa ng teleprompter, doon ko ni-learn. Ang kaya ko sinishare to is para pag dumating sa inyong spotlight, ready or not, go tayo. Yeah. Yeah. Along the Take way, ile-learn natin. Yeah. Along the way, gagalingan natin. May mapo na sila. Siyempre, kailangan yun. Yung po nila, doon tayo lalong gumagal. Hindi pala ganun ang angulo ko. Dapat pala mas ganito, mas ganito. So, lahat yun, pinag-aralan ko lang yung process lang yun. And then, nilove ko yun. Right now, I love seeing sa TV, sa radio. Yeah. The number one feng shui master in the Yes. Philippines. Oo. And in hands. the world. Let's claim it. Kine-claim natin yun. Pero bago natin i-claim yung ganun, dapat tayo din, papanindigan din natin. Yes. Paano ba maging number one? Example, may call time tayo ngayon. Dapat nandito na ako. No. Hindi yung pagdating dito, lahat ganito. Ako pa sandali lang mamaya pa ako, tutulog mo na ako, papunta pa lang ako, Yes. Ganon. That's how you show up ka. Yes. Pagdating dito, ready ka na. Hindi pagdating dito, sandali lang yung script, pinasinan sa'yo, hindi mo pa binabasa. Tama. Sabi ko sa alam ko na, binasa ko lahat ng question, alam ko na, binasa ko na. So that's how you love what you're doing. Yes. So kailangan mahalin natin yung ginagawa natin. That's how you show gusto mong ginagawa mo. Oo, parang may kilala akong ganun, Master. Okay. Kilala din akong ganun. Kilala kami na mahal talaga nila yung ginagawa nila. Amen. Doon tayo. Master, if you don't mind, naalala mo niyo pa ba yung first reading niyo with your first client? Oy! And I just wanna ask lang, I'm just parang somehow, parang nagki-curious lang, how sure or how confident are you na ito yung Yes. tama yung reading mo? Okay, Since that was your first client. starting si Master Hans Kua, before free pa nga reading ko. Nag-aral ako ng tarot reading. Tapos, during that time, nag-aaral ako ng tarot reading, ano siya, yung mga dumadaan sa store ko, sabi ko, ika rito yung mga barkado ko, mga friends ko, tara, babasahan kita. Ayan na, babasahan ko siya. Ano nga pala yung tarot? Tarot is baraha, itong mga baraha na to. Itong mga tarot cards na to is, meron siya mga meanings. May spread siya, may mga meanings siya para masasabi natin kung ano yung mga message ng universe, ng energy para sa'yo. Okay. So, nagsisimula ako noon, free pa. After namin mag-usap ng 2 hours, sabi sa akin, di daw magaling. Ayun, kasi syempre nag-start ka pa lang From di magaling to hanggang sa unti-unti for free, tapos dagdagan natin ng konting price na hanggang sa ang dami ko lang na-read. Sa buhay ko to, sa radyo, sa TV, radyo pala sunod-sunod Kaya tayo mabilis magsalita. Parang bilis mo magsalita. Alam mo dati sa airtime sa TV, bawal mabagal magsalita. Oo, kasi Ilang minuto lang. yes, saglit lang yan So, yung 12 sign, kailangan kompletuhin mo na mabilis sa'yo. Isang hingahan yan. Oo, isang hinga. Diretso. So, pag di nyo naintindihan yun, sorry. Kasi airtime yun Tapos doon wala pang bawal mo i-pause. Kaya bawal mo balikan. Yes, walang Dire-diretso pause. na yan. Walang balikan dati kasi TV lang bawal yun magkamali. Bawal magkamali din. So, kung ano yun, yun na yun. So, balik tayo dito. Paano yung first stories ko? Practice. Hindi madali ang simula. Maraming failure. Pero hindi ibig sabihin nag-fail ka ng simula, hindi ka magiging successful. Yung mga failure na yon, yung mga pagkukutya, wala lang, Kine-question ka nila. kine-question ka nila, lahat yun. Alam mo, para maging successful tayo, dapat unique tayo. Unique. Dapat unique tayo, dapat kino-question tayo ng ibang tao. Uy, mukha ka bang credible? Mukha rin, at dahil sa unique at panindigan mo to. Magiging best feng shui master ako. Ako yung magiging number 1. Sabi nga nila, in order for you to become the number 1, you have to do the doings of that 1%. Yeah. Yung hindi kayang gawin ng Yes. 99%. Dapat iba ka gawin mo. sa ginagawa ng iba. Tama. Yes, ganyan ginagawa ko. Iba ako sa ginagawa ng iba. Mas mahirap lang labanan ngayon, Noted. pero yung labanan ko dati, mahirap din. Ibang hirap yung dati, ibang hirap din yung ngayon. Yes. Walang madali. Lahat mahirap. So sa manonood sa atin, sa inyo, sa mga generation, lahat ng naman generation, sa mga viewers natin, kailangan hindi tayo nasa sumusuko sa hirap. At yung mga hirap, yung mga challenges, mga no na to,
mga failure natin, Yes. dito tayo titibay. Hindi tayo para sa failure lang. Ayaw ko na. Tama. Hindi. Failure is Laban yan lang talaga. Yes, yan ang Diba? magpapalakas sa atin. Part yan. Part Yes. yan. Tama. Kasi diba, ito Master Hans, for some, lalo na sa generation namin, some of us will say that tarot is somehow a pamahiin or walang scientifical basis. And also, here in the Philippines also, marami tayong mga pamahiin, di ba? Yes, oo. Ano po ang tarot? Ano bang ibig sabihin nito? For Alam those mo, who right don't now, know. sa generations nyo nga, nakita ko sa mga TikToks, mas madami. Ang nagbabasa ng tarot cards. May mga naka-live pa. no? Marami naka-live pa. Yung mga generations nyo, younger than you pa, nagbabasa sila ng bara kahit hindi nila alam. Kasi alam ko yung sinasabi ko, sila parang, wala tayong tinutumbok na tao, pero madami. So dito makikita na, itong tarot na to pala, nakatulong talaga sa tao. Pero alam mo si Master Hans, dahil isa ako registered nurse, isa sa expertise ko din, minaster ko din, in psychology. Yes, right now, maraming mga mental health issues. Malungkot man, mental issue nila. At dahil meron tayong background about sa health, about sa psych, tapos with years of experience, nakakausap ko from class A, B, C, D na mga tao. From employee to successful na tao, to billionaires, to mga magagaling na mga tao, and to sa mga basic lang na tao, hindi mahirap, ordinary na tao, lahat nababasa natin. So, yung level ng knowledge ko, level ng impart ng ideas ko, mas natutulungan ko yung tao ngayon. So, yun yung mas iba yung level ni Master Hans kasi years of experience talaga. And expertise. Expertise. Pinag-aralan talaga dito. Minahal ko ang ginagawa ko. I love what I'm doing. Yung desire, yung determination, yung drive ko. Sabi ko, start na tayo. Dahil, tatagal tayo sa chikahan natin, kwentuhan tayo. We're just here to share, to impart. Alam mo, lagi natin sabihin sa ano ba yung share ko sa public? Ano ba mabibigay ko sa iyo? Kesa ano kayo matatanggap ko sa iyo? Yes. We always give our hand to help to give. Kesa sa ano kayo give ka muna bago ka makakuha ng ano kung para sa Anything in akin. return Yes. for you. Master Hans, minsan ba dumadating sa point na parang down yung energy mo? Oo. Tapos parang ayaw mo mag-read? Oo, maraming moment din na sa atin na nakakalungkot din. May problema rin tayo. May Oo, pinagdadaanan tao rin tayong tayo. drama, emosyon, hormones mo. Hindi ko alam kung ano man tawag doon. Paano ba natin ma-overcome ito? Una, smile. Yes. Number 2, inhale deeply, exhale slowly. Number 3, exercise. Sunlight. Diba? Lahat tayo may drama, may problema, may issue. So, kailangan natin active. Exercise tayo. May yung mga tao na pinagdadaan ng mga problema ngayon, siguro kailangan nyo lakad-lakad. Oo. Paaraw kayo, papawis kayo. Yes. Join sa gym kayo, kaya sama nyo yung family nyo, friends nyo, kung sino. Kahit sarili mo, punta ka lang doon. O mag-exercise ka. After that, siguro smile. Alam mo, pag smile ka lang lagi, kahit malungkot ka, yung energy mo mapa-inspire ka. Okay, dapat happy pala ako. Tapos, wag mong isurround yung sarili mo, nasa kwarto ka na, nasa bahay ka lang. Wag lang puro social media. Wag puro senti. Wag lang puro labas ka, active ka, may ginagawa ka. Para mahanap mo yung gusto mo rin, para mahanap mo rin yung tao. So, ayayin mo mga friends mo. Wag lang yung friends mo senti din. Oo, yung friends mo na positive naman. Kwentuhan naman tayo. Sabay-sabay kayo malungkot. Sabay-sabay kayo malungkot. Oo. So yun, lahat tayo pinagdadaanan ng mga problema, drama sa buhay, emosyon. Normal naman yun. Yes. Ikaw, Brent. Malungkot ka ba ngayon? Ayan, malungkot ka. Malungkot ka. Master Hans, we are looking forward dito sa Yan. tarot. Yes, na to. oo. Parang nakaka-excited to. Paano Si Brent ba parang natin excited. gagawin? Yun, unahin natin. Syempre, from pag ganun tayo. Yan, tingnan natin. Ano ba Master Hans, ito bang tarot is parang guide din? Guide din to. Or- Tingnan natin kung ano kaya, bakit kaya yun ang nabunot mo? Oo, bakit kaya ito nabunot? Bakit kaya? Siguro pwede mo i-connect sa buhay mo. So, mapinagdadaanan mo sa energy mo yun. So, habang nagkukwento tayo, kinoconnect ko yung energies nyo sa bara ko. Tapos from there, titignan natin. Yung barahan na to, kailangan marunong ka rin talaga. Pinag-aralan mo rin itong barahan na to. Siyempre, may gift na rin. And experience. Experience. Yun ang pinagkaiba natin, experience. Kasi maraming years of experience na rin. So, kuha. Let's go, bro. Ikaw una. Get one. Ito Anong para feel mo? sa'yo, bro. Bakit kaya yan natin dito? Sige, ito. Yan. Ayan na. Oo. Masters, bakit baraha nag-read ka ng bara? Chinese, metaphysics, feng shui is about Chinese. Astrology natin is Chinese astrology. Hindi tayong Western na about sa Aries. Tayo po Year of the Rat, hanggang Year of the Pig. Bakit may baraha? Sa Chinese, wala namang baraha. Sa Chinese, meron kami baraha. Gamit namin I Ching, yung coin na hinahagis. Ayun, no? Pero dahil sa TV o sa radyo tayo,
mas mabilis ang kukuha ka ng isang baraha para sa kanya. We can do astrology, pero I have to plot yung birth chart mo. And after plotting the birth chart, it would take time. Kung sunod-sunod. Kaya ngayon, kunin natin kay Brent kung ano yung baraha. Uy, makita natin close up natin ng konti. Ang baraha niya is the star card. The star Star? The star card. The star card is a star ka daw. Yeah, star card. Yeah, the star card. The star card is a card of blessing. Amen. Meron ako nakita ditong good name, reputation, magiging famous, Wow. magiging bright star. Oo, papanindigan mo to. Kung pag may gusto ko talaga dito, so kailangan panindigan mo. Kailangan paano ka mag-act sa mga opportunities, sa mga gig, sa mga racket. So, makikipag-usap mo. Pag may binigay na trabaho sa'yo, dapat professional ka mag-approach. Oo, paano ba to? Dapat pag may binigay na trabaho, dapat give ka more than 100%. Yan, magiging magaling na tao, magiging famous, magiging sikat na tao. Wow, The star kinikilig card. naman ako. Yes, positive card yun. Thank you, Master Hans. Thank Ready ka you. na ba? Huwag lang Ako na ba? Yeah, ikaw na. Okay. Okay, may follow-up question ka ba? Okay na yun. Maganda na yun. Kasi baka kumangit ka, Yun na maganda yun. na yun. Wala Okay, na Sagot akong ka pa, question. bro. Hindi, isa lang yan. Kinabalan. Ikaw na. Okay. Ano gusto mo? May gusto ka ba itanong? Kuha ka lang muna baraha. Yan. Nanginginig pa yung kamay niya habang Okay, kumukuha siya. ako rin eh. Ako first time kong Pasmado. Yan. Ngayon na lumabas ang pasmado. Ayaw ibigay sa akin. Ayaw. Ay, bigay sa akin. Ito na lang. Yan na. Okay. Ang baraha ng kapalaran siya, this is the 4. The 4 of Pentacles. 4 of Pentacles, alam mo sabi ng baraha mo dito, right now may mga bagay ka na lagi mong binibili. Magastos ka raw. Add to cart. Ay, parang tong. Oo, ano ba hindi ka add to cart? Lahat ng meron, dapat meron ka. Lahat ng dapat meron ka agad. Dapat meron ako. Diyan pwede mapahuli dyan. Minsan may mga tendency pa nga na utang na lang, kahit wala pa, kinukuha mo na. May opportunity na bibigyan sa'yo. Hindi pa dumarating, pero ginastos mo na yung perang kikitain dito. Ang message ng baraha dito, learn to invest in yourself. Hindi about sa mga teki-teki, kung ano man meron sa sarili mo. More learn to invest in sarili mo, siguro health. Go to gym, study more. Attend ka, acting ka ba? Mag-model ka ba? Anong gusto mo? So siguro invest more on sa sarili. And pinaka-bottom line dito, wag daw magastos. Wag magas. Wag magastos. Invest in Gastos ka ba? yourself, wag magastos. Gastos ko Tipid-tipid lang muna. kanina. Tipid muna. May mga bagay na. Wag muna daw muna kasi may mga biglaang gastusin. Minsan may mga Cancel mo na. may mga bagay tayo na akala natin okay na pala. Minsan may mga may mga akala may pinag-usapan tayo o may bigyan project tayo. Sige, magkano makitain ko doon? Hindi pa dumarating yung project. Naubos mo na yung gastos doon. Na-spend mo na yung pera doon. So, pagdating ng swelduhan, wala na, ubos na. Ayan ang meron natin dito. So, yun, kailangan daw message sa'yo ng baraha. Ready ka na ba? Sa totoo lang, Mr. Hans, kasi hindi siya align sa faint ko. So, Sige, pass ka dito. Pass muna Pass ako. ka dito. Ikaw na muna. Ako- Yes, ikaw naman. Ako rin eh. Pass ka rin dito. Sige, Talaga? natakot silang dalawa. Ayaw nila. Bigla, natakot sila. Kasi passive sa inyo. Bigla, okay, wag lang tayo dito. We get the two... At least meron tayong awareness, brother. Awareness, Oo. awareness message Awareness tayo siya. dito. oo. Yes, oo. Sige. Yes, ay. Meron pa ba tayong mga gustong pag-usapan? Issue? So far, okay na tayo doon. Mas about yung mga yung mga charms. Yeah, may kagaya ng suot mo yun. Oh, yan na po. Actually, Ayan, ito. close up mo sa kanila, pakita mo yung Sorry charms. kasi niyan. Payaw? I have a Anong friend, tawag yun, Piyaw. brother? A friend of mine, Oo. sabi niya, if mag-invest ka, Oo. mag-invest ka sa gold. Sa gold, oh. Alam mo, gold dati, ang gold per gram, 1.5 lang. Pero right now, 10.5. 10.5. So Grabe, times no? 10 ang mga golds na meron mo. Kung magpili ka ng dati ng gold, ngayon, mataas na ang gold. Mataas na. Pera na yun, malaking pera na yun. Tapos, At ang gold, maganda sa gold, hindi parehas ng ibang investment mo. Pag kailangan mo ng pera, madaling quick cash yun. yes, yes. Punta ka lang Totoo sa yan. sanlaan. mabilis siyang... Pwede. ano. Kasi may base price siya eh. Yeah, yeah. 10.5 per gram, more or less, bababa ng konti siya, papapatong yung, Yeah, kung kailan kumita. kanino may bebenta, kikita siya, at least 9.5. Kung nakuha mo 1.5, kahit na 9.5 siya, 9,000, okay pa rin. Kailangan ko pa rin ng pera, mas madaling. Walang tawaran ng sobrang baba na gano'n. Yes So po. yun niya, Master Hans, sabi niya, kung bibili ka ng ano din, parang kumuha ka ng piyaw kasi nga Yes. daw, it brings fortune Yes, daw. oo. Ako Sabi mismo niya sa store ko, marami akong mga piyaw. Maganda kung bibili ka ng Lucky Charm. Siyempre kay Master Hans, kuha bibili ng pampaswerte mo. Dahil meron tayo activation, may blessing tayo, and I could recommend you kung ano ba talagang Lucky Charm na patok para sa iyo. Okay, tingnan natin ang piyaw na to. Piyaw is a money catcher. It's a celestial family of a dragon. The piyaw is mataba siya,
malaki ang mouth niya. Piyaw is heaven, heaven celestial guardian siya, na nagka-catch siya ng pera. Ang piyaw wala siyang puwet, wala siyang anus. So ibig sabihin, pag nagkain siya ng pera, hindi gastos. Isa ka, may Parang sa sweldo piggy pala. bank, Yes, parang piggy bank. ganon. Kagayin mo na magastos. Kanina sabi ng baraha, no? Saktong-sakto ang Sakto, may no? suot kang piyaw. Oo, piggy bank siya na pag kumain siya ng pera, hindi agad spend, hindi agad malalabas ang pera mo. Ang maganda sa piyaw, baliktad lang yung suot mo ng piyaw. Sabi daw, dapat nakaharap daw Dapat eh. nakaharap sa labas Sa para labas. magka-catch siya. Kasi ika-catch mo yung pera from outside papunta. So babalik rin mo, lalabas mo yan. Kaya Pakita di ba sa kanila lumabas paano yung yan. pera mo? Oh, so yan. Yan, ganyan. Ang pasok ng So from outside. From outside. Tama po ba, Master Hans? Absent yung kaibigan ko nun eh. Nung, Yes. Na kunwari, kung meron kang mga Lucky charm na Lucky ganyan, Charms, hindi pwedeng mahawakan ng iba. Yes, bakit Masters? Ano ba? Ang OA mo naman. Tinouch ko lang, bawal mag-touch. Bakit bawal? Alam mo yung mga piyaw, mga lucky charm, mga crystals natin, ay may energy. Nagko-call siya ng swerte. Hindi ko sinabi yung magka-touch ay negative. Minsan yung nag-touch, may envy, jealousy pala sa atin, inggit. yes. Uy, ang cute naman ng piyaw mo, pero Ginawa yaman ng naman ito. energy. May gold siya, ako wala gold. Parang ganon. So yung negative energy niya yun, natatouch siya sis. So ayaw natin mag-touch ng negative energy. So pag may mga lucky charm yung friend mo, o ikaw mismo, avoid na lang touch. Masayas pa paano, may tag-touch na ng aking lucky charm. Anong gagawin ko? So, para touch yung lucky charm mo, so just wash it sa running water lang. Or you can bring it sa store ko para may mantra, may cleansing, may re-energizing tayo na pwedeng ma-empower yung lucky charm, yung bracelet. Especially pag binili mo yung crystals o mga piyaw o mga lucky charm from Master Hans Store. Speaking of crystals, Master Hans, ba, may iba't ibang crystals yan. May mga jade, Yeah, may ruby. ruby. Kailangan ba align din yan sa Yes, mas maganda birth if meron ka month mo? talagang isang magaling na advisor based sa chart mo, check natin ano ba yung bagay na lucky charm sa'yo. Pwede bang jade, pwede bang ruby, citrine, black onyx, tiger's eye, black turquoise. Ano bang stones o crystals ang pwede sa iyo? Yan, yung mga meron natin dito. Oo. Ito, Master Hans, yung suot mo ngayon, Yan, baka pwede mo yan, kami oo. So meron i-walk tayong clear through. quartz dito. Ang clear quartz kasi is Clear to amplify quartz. yung mga crystals mo. Para amplify your energy. Ano ibig sabihin amplify? Papa-empower natin. Oo. Yung energy natin ng pagiging happy natin, energy natin pagiging driven natin, determined natin, na-amplify, napapalakas niya. Ayun yung meron natin dito. Ito si citrine. Citrine quartz siya. So, citrine is for money. Meron tayo dito ruby. Ruby is for success. For success to. Okay? So, meron tayo dito pinakamaganda, pinakasikat natin dito is yung citrine. Citrine natin. Citrine is the stone for money. At yun, mga iba- Parang lahat na kay Master Hans Yan, na meron yun. tayong No? mga crystals. Money, Siyempre, kagaya nito success. sa gold. Sabi mo may gold tayo. May suot tayo ditong victory horse. Victory Oh, Horse. victory Ano horse naman na. po yan? Victory horse for success. Success din. Oh, for success, for victory. Ayan, tapos meron tayong blue sapphire. Meron tayong blue sapphire dito. Ito ano pang catch na ano ko mga magtutulog ka. Ano mo yung mga ring ngayon? Scan pala. Pang-scan to pang Heart rate pala. Sleeping. Pang sleeping, kung ina-exercise ka tayo. So Master Hans, Ito lahat naman. itong mga suot mo ngayon, mabibili rin nila kapag Yes. nag-visit Oo, sila meron sa ako. Lahat yun mga shop meron natin mo. dito. Meron yan. Very powerful yan. Mga, Saan yung shop niyo po Ang na shop ano ko po? is nasa Cityland Shaw Tower. Ang Cityland Shaw Tower is along Shaw Boulevard. Tapat po siya ng St. Francis Church, Lourdes School of Mandaluyong. Cityland Shaw Tower po. Uy, lapit lang, no? Yeah, lapit lang. Sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Monday to Saturday, 11 noon till 5 p.m. You can PM me if you want to visit me. Para I'll be personally handle you. Ako mag-a-assist sa'yo sa mga bibili mo lucky charm. Masans, nasa ibang bansa gusto ko magpa-tarot reading sa'yo. Magpa-astro, o magpa-feng shui na ibang. I can personally visit you kung saan man part kayo ng Pilipinas, ng bansa, country. I would love, I travel a lot para sa mga clients natin. Tapos kung di naman, pwedeng online. Online masters, pwedeng online feng shui, online astrology, online tarot reading, may mga consultation. Ano ba naman usually tinatanong sa barahan ng kapalan, love life? Love life. Masters, ito bang partner ko okay sa akin? Ano ba yung general energy ko for today? Ano bang nararamdaman mo? Ano ba yung nakikita mong future ko? Gaya sa'yo. Sabi mo dito, the star card. Sa'yo naman is may pera ka, ipunin mo dahil may malaking investment kang papasukin din. Oo, may malaking perang gagamitin someday. So, learn to save more para pagdating ng panahon, yung save mo, na-invest mo, magiging malaking pera dito. So, yun yung mga meron sa tarot card. Yung astrology naman, based sa birthday mo. Alam mo, Chinese tayo, may Chinese name tayo. Yeah. Yung Chinese name ko sinasabi natin, ano mo yung lucky color mo, lucky element mo, kulang tayo sa fire. Kulang tayo sa water, earth, or metal, or wood.
nagbibigay si Master Hans kuha ng Chinese name. So may mga Chinese name. Hindi ba sa Chinese name, anong business field ang pwede sa akin? Hindi naman Chinese Master Hans gusto ko lang malaman, ano ba yung lucky color ko? Pwede ba sa akin kulay white, black, pink kaya? Swerte ba sa akin Master Hans? Pink, blue na stones? Yan. Based sa birthday mo, malalaman natin. Chinese talaga, alam mo yun. Alam mo yun. Yung ano, no? Yes. Yung lawak talaga ng... Oo, alam mo, anong pinagkaiba ng astrology sa feng shui? Ayan, maganda Yan, tanong oo, yun. ano nga? Bakit may astrology, ba't may feng shui? Alam mo, ang astrology is para ka nagpa-blood test. Nalaman natin sa blood natin, mataas ang sugar mo, mataas ang cholesterol mo, meron ka palang potential na mga sakit. Yun ang astrology. Para sa astrology, pagka mataas ang fire element mo, may problem ka sa fire element mo, possible ang mga heart disease. Possible ang fire element, masyado kang mabilis, uminit ang ulo. Pag mawala ka namang fire element, pwede ka namang walang desire. Okay. Walang drive. Yes. May mga ganong element. Itong tao na to, masyado madaming water element naman. Pwede pala dahil masyado maraming water element siya, hindi siya mapakali. Ibig sabihin, kausap mo mami, iba rin takbo ng isip niya. So yung mga magiging partner mo, malalaman mo dito. Itong tao na naman, magiging asawa ko to, Master Hans. Marami nagtatanong sa akin, babae man lalaki, nagpapa-astrology sa akin, kumusta ba magiging potential asawa ko to? Mayroon ba siyang, paano ba siya? May wealth element ba to? Sa Chinese, we have this Ong-hu. Ong-hu is, Ong is prosperity, Hu is asawa. Mas swerte bang asawa ito? Alam mo, lalaki mayroong ganun sa Chinese. Yes, lalaki tayo, malalaman natin, ito bang asawa, ito magiging girlfriend ko, ito magiging asawa ko ba ito may pera ba siya? Maswerte ba sa Minsan alam mo sa buhay natin, pagka yung asawa natin walang pera, walang swerte sa wealth, mabagal ang pera sa atin lalaki. Kahit gano'n kasi, sabi ko nga, di ba, sa behind the successful man, may isang babae nagsusupport. Yeah. Yan, may kinalaman sa energy ng kanyang astrology, birth chart niya. So, ang pinagkaiba ng astrology sa feng shui, astrology is may diagnosis ka, nakita mo anong week natin, and yung feng shui naman is parang nagpunta ka sa botika, sa drugstore, bumili ka ng mga gamot, pampababa ng cholesterol, pampababa ng sugar, yun ang feng shui. Saan ka dapat haharap? Dito sa element na ito, dapat dyan ba ilaw na yan? Maganda ba yung kulay pink dyan? May green dyan? Dapat ba may ilaw dito? May sala ba dyan? Saka dapat uupo, haharap. Pagkausap ko yung mga potential client ko, saan dapat ako, lucky directions ko? Saan dapat haharap? Palang ganun, no? Yeah, yun ang feng shui, yung directions. Directions. Yeah, directions. So yun, ang feng shui kasi pinag-aralan niya ng mga thousands years ago pa. Until now, sa mga successful na countries, they really value ang feng shui. Bago sila magpatayo ng mga buildings, may engineer, syempre, may architect, kasama si feng shui master. Feng Shui Master. Kasama si feng shui master. Bago sila mag-plan 20 years ahead doon, na binibilang, pinag-aaralan ng mga groups of feng shui masters yun, kung paano magiging swerte itong country na to, itong lugar na to, itong business na to. Eto, Master Hans, Yes, question lang. Kapag kunwari, bibili ka ng property, Yan. ayan, as a Gen Z, di ba? Z, yan. Sometimes Bibili ka ng makakabili ka ng property property. ni Yes. Oo. Okay na. Yo, Ano dapat na property yung bilhin? Dapat ba sunrise Ay, or maganda. sunset o tanghali? Yes, magandang tanong yun, Masters. May mga taong ang swerting property sa kanya is east direction. Meron tayong east and west group. Naka-base yan sa birth chart mo. So, walang specific formula. Saan ba dapat ako? We have to cater that based on your personal chart on the taong titira dito. Marami nagtatanong itong common question, Masters. Itong property o itong business area na to is i-rent ko lang. Kailangan ko ba ipa-feng shui ito? Baka pag pina-feng shui ko tong area na to, yung mama yung may-ari. Kasi nire-rent ko sa kanya eh. Inimbita kita, pinayaman mo may-ari. Di naman ako, hindi ganun. Ang feng shui natin is based sa taong mag-i-stay o yung business na mag-i-stay sa lugar na yun. So, hindi may-ari ang feng shui natin kung sino yung mag-i-stay. Bahay man i-rent natin to, office man i-rent natin para mas ma-enhance natin good luck, good fortune sa lugar na yun. Based sa magagamit sa lugar na yun. Yan yung feng shui. Individual siya. Individual. Yeah. So, yun. For sure, ikaw na rin nag-feng shui ng sarili mong house. Of course. Oh, bago gaano tayo mag-girlfriend, diligawan pa, check natin kung ito bang babaeng to, kumusta ang wealth luck niya. Paano po ba? Kunwari, kapag may imi-meet ka lang, Birthday mo malalaman, birthday mo. Anong birthday mo? Check mo muna. Oh. Pag nakita mo sa birthday, ay medyo, may ano pala tong babaeng to, magulo ang utak niya. Magulo siyang kausap. Hindi siya stable. Huwag na lang, ayoko takamit, nakakatakot ka. Wait lang. kahit gano'n siya kaganda, kahit gano'n siya okay, pero hindi. Pagka gano'n, yun mo, Parang unang may basic datanong ko. si Jay. Bago tayo magbe-business partnership, Wala. mag-engage tayo sa opportunity business na to,
kailangan ko i-check mo na sa astrology ng taong to. Honest ba tong tao na to? Mm. Okay ba siya? o hindi? Nagkakamali ba tayo? May possibility na nagpagkakamali. Pero mas nalalesen natin ang chance naman. Kasi may one step forward ka ni. At yung tao to, based sa chart niya, makikita mo, ay, itong tao to may possibility pala naman loko. Ba't mo pa itutuloy? At yung tao na to may swerte luck, nasa good luck period pala siya. Ano yung good luck period? Yung period, itong negosyo, itong taong to, kahit anong gawin niya, talagang nagiging successful siya. Yun ang good luck period. May mga tao kahit gano'ng kasipag, wala siyang luck. May mga tao na masipag. Siyempre, alam mo, to start with, sipag muna. Sipag. We have to hard work. Kasi pag hard work ka, create opportunities eh. Yeah. After na hard work opportunities, you pray, syempre. Pero may konting, ingredients ang feng shui eh. Swerte. Oh, swerte. At ang swerte na i-enhance yan ng feng shui. Mga lucky charm na suot mo. Yan ang swerte. Speaking of swerte, Master Hans, iti-take na rin namin tong opportunity na to para matanong ka dito sa future ng episode na to. Episode na to. Itong Show ang nyo mangyayari to, show sa aming apat Yan. pagkatapos ng podcast na to, baka pwede Ikaw na, pong ikaw na gawin. kumuha na isa dito. No! Sa'yo pa rin sa lalas. Represent for us, bro. Represent para sa amin, bro. bro. Bilang star naman Grabe yun sa'yo. yung pressure. Star ka naman. Kasi- Bilang star ka naman. Sige. Ikaw na tayo. Yan. Ayan na. Okay. Atong Kumikinang-kinang. Yes. Lover card. Yes. Yeah, this is a good card. Lover card. Lover. Hindi kayo magiging lover. Lalaki ka na. Wala lover. Pero sabi ng baraha dito, learn to love this show na to. Wow. Mahalin nyo, ibigay nyo yung best nyo. Dahil dyan, magiging mas successful ang show na to. Yes. Yes. Lover Tama, card. tama. Grabe. Kaso si Brent walang lover yata. Baka may gusto ka tanong tungkol sa love life. Ayan, love life. Yeah. Bro, Actually, sulitin mo na si sulitin Master mo na, Hans. bro. Oo nga, grabe. Kasi Hindi bro, ko alam kung kailan ulit Next time, magkakaroon. magbabayad ka na. Magbabayad ka na next time. Kaya ngayon. Sige, Master Hans. Gusto mo ba yung shoutout natin ng birthday niya? Hindi na. Card na lang kasi pamalaman niya. Ano ba? Question. Kasi ganito lang. Babasahin ko ngayon ang birth chart mo. Ayan, sige, sa'yo na lang. March 3. Tapos ang topic natin sa birth chart mo is love. Sa lang sa'yo muna, hindi sa babae March. General yun. March. Sa kanya, sa kanya. General. March. Oy, wait lang. Behind the ano tayo, yung birthday mo. March 3, 1997. I-cut na lang natin. Kung ayaw natin bigay yung birthday mo sa public, ha? Wag natin sabihin March 3, 1997, Huwag natin ha? sabihin yun. Lagay sa caption. Ay, ito na. Okay. Alam mo, si Brent, no? Sa love life niya, no? Ano siya, itong love life niya to, ano siya sa love life, medyo magulo yung utak niya mismo. Pagdating sa babae. Oh. Hindi niya alam kung gusto ba niya yung babae o hindi niya gusto yung babae. Oo, parang gusto ko pero mami, ayaw ko na sa'yo. Hindi ko alam. Marami siyang hinahanap sa babae na to. Sa babae na to. Choosy ka, bro. Magulo nga utak niya. Gulo ah. Pero alam mo, mag-aasawa to na may chance na very supportive ang maging asawa din niya. And yung asawa niya may chance na maging mayaman. So he will marry, may chance of marrying a rich spouse that will really help him sa kanyang career. Wow. Okay, what year? Bro. What year ang Claim asawa? natin What yan, year? bro. May year po. Oh, medyo malabong ba't ako at saka malinaw. Ano babasa mo pa? Ano ba? 2020 ano to? It's 2036. 2036. Oh. 2036. Alam mo si ano, hindi 2036. Si Brenta may chance siya ng separation in marriage. Ayun So lang. nakita ko dito, may very active yung love life mo, especially ngayon and before bata pa lang marami ka ng love life, left and right. Active ang kanyang love at sex life. Pero nakita ko dito na ano siya, madali rin siya mapuno sa love life niya. May iniipon niya ang mga past issues na dito sa love life niya. Malang moving on sa mga issues sa love life. Currently, anong energy ng love life kung current ngayon? Hindi niya sinabi sa akin anong love life niya ngayon. Yung current energy ng love life niya right now is itong current love life niya, nag-iisip sila ng long-term goal plan. Kung sino may love life mo, mayroon ba o wala man. Eto, hindi ko na alam kung meron Wala wala. po, Wala. Master Pero may Hans, nakita ko dito na currently. Siguro, kung maghahanap ka man ng love life, tinitignan na tayo ng ating boss dito, nagtitingin ng oras. Baka kailangan tayo magbabay. Ano niya, ang love life niya ngayon, currently, parang sinasabi niya, kung naghahanap man siya ng love life, gusto niya na ng long term. Long term. Hindi na yung short term lamang.
Sa bagay, pang long term ka naman talaga, bro. Eh, no? Pero right now, active kasi siya right now sa career niya eh. Yeah. So, kung sa pagpapayaman, Yes, walang kaya right now hindi mo na love life pero may darating. This year na 2026, meron pero hindi niya pa-focus. 2027, meron pero hindi siya pa-focus. Pero 2028, siya na ang may in love. Yan na. Parang kinikilig ka pa rin, ta. Kinikilig ako 2028 pa yun, bro. Oh, 2028 pa yun, pre. Meron pa tayong 2 taon para... Career mo na. Career muna. Thank you, Master Hans. Thank you, Master Solid Hans. naman nun. Solid naman nun. Grabe. Solid naman. It is an honor to have you here. And nagpapasalamat kami kasi alam namin na sobrang busy ka. Napakarami mong kliyente, Yes. napakarami mong shows, but then you still find your way this time para makausap kaming Thank apat. you rin sa pag-guest nyo sa akin. Sana mag-guest ko rin kayo sa show ko, sa mga shows ko Yes, naman. yes, Para yes. naman ma-experience nyo paano sa TV, sa radyo, sa mga ano naman. Ang tawag doon, mainstream media. Mainstream media. So yun, thank you for guesting me. At sana matuloy-tuloy tayo. Oh, naman. Sana Master magkaroon Hans. ako Master ng, Hans, Master baka Hans. meron kayong advice sa mga listeners. Sa mga, Sa mga listeners. Isang One one golden rule lang for all the millennials, Gen Z, na And, working every day. What can you give? laban lang. Iba yung generations ko kasi dati, generations natin, iba yung energy ng generations ko sa ngayon. Siguro mas shortcut na ngayon. Mas madali na lahat ngayon kumpara dati. Pero balik tayo sa basic. Alam mo, isa parang naging sikreto ni Master Hans ko kahit ito tumatagal. Kung ano yung energy ko ng first day ko sa lahat ng event ko, ganun pa rin ang energy ko today. Yeah. Paano mag-show up, paano tayo mag-forma, Yes. dapat feng shui master ang formahan natin, dapat maganda ang formahan natin, nakapag-ready tayo, yung buhok natin, signature na buhok natin nakataas. Yes. Bakit taas? Kasi kung titignan mo, ito fire element. Ang fire element, nakataas yung buhok. Parang mukha tayong fire, di ba? Flame? Yes. At may kinalaman sa feng shui yun. At pag nasa podcast ka, TV, radio, o social media ka, kailangan, fire element yun. Yes. Kaya dito tayo fire element para ako mismo ay swerte. Kaya ginagamit ko mismo ang feng shui sa daily na activity ko. Saan dapat ako haharap? Dito wala akong choice kasi naka-set up na, di ba pwedeng bida-bida ako, okay, lipat natin ang studio natin, di ba pwede? Pero pag may kausap ka sa kakausapin mo sa restaurant, I will make sure na saan yung ako upo, saan ka uupo. Ito si Nikki, marami ang mga dinideal ngayon ng mga interested buyers for the properties na binibenta niya. Ano kaya ang... Pagka may mga properties, may mga client din siya na naghahanap ng feng shui. O may mga nagtatanong. o mga inaano nila, kinoconsider nila feng shui. Barkada mo na. Si Master Hans. Yeah. Sabi mo, One DM away, One Master. DM away. sabi mo, si Master Hans, pag ikaw kakausap kay Master Hans, mahal ang single ni Master Hans. Pero pag ako mag-deal kay Master Hans, isang message ko lang, bukas. May schedule na tayo. Pwede. Bibigyan ko lang ako, Kiko. Master Hans, meron tayong kliyente dito sa ano na to, hindi niya alam kung kukunin ba niya o hindi niya kukunin. O kukunin man niya sa dapat yung office na sa dapat yan, you can DM me diretso. Alright. Yun! So pag may mga client ka na teka, kailangan ko ng feng shui, Yes. Meron tayo yun. Nandito ka sa pinakamagaling na feng shui master. Bate. Oo, hindi yung tipong, sino yun? May binirefer ako, pero sino yun? Sino ba binirefer mo? I never heard yun. Ito po, may billboards. Oo, tapos may shows. Talaga matagal na. Tsaka totoong number Chinese. 1 feng shui master. So pwede mo na i-refer yun na. So sa mga business naman o bahay o property right now, property. Ang dami naghahanap ng property. Ang hirap sila magbenta ng property nila. May kinalaman sa feng shui. May mga ilalagay tayo sa bahay, sa opisina para ma-boost natin yung luck, yung swerte para mas madaling ma-close yung mga deal o mas mabilis natin ma-close yung mga project na to. Alright. Ikaw, Brent? Ano? Ikaw na, Galing. Jay. So, Ito, interesting. last na. Last Master na. Hans, prediction for the ano na bro. Ano na bro? Siyempre Yes, kanina sabi syempre. natin dito, ano na bro? Lover, no? Kanina pag-usapan natin. Lover. Siguro, ikaw naman ulit kumuha isa pa. sige po. Kabara tayo eh, no? Ano na bro? Tingnan natin sa ano na bro, oh. Tago eh. Ayan, no? Page of Cups, yes, opportunity. May laking chance na lalaki pa to. Magkakaroon ng mga commercials, advertisement, Wow, advertisers, amen. sponsors. Claiming Ang tawag it. natin dito, yung mga ganun. Yes. May nakita ko dito, Page of Cups is opportunity. Malaki pa. Malaki pa chance ng ano na bro, Yes. na lalo pang lumaki at lalo pang maraming marireach ito, ano na bro. Yun, Master Hans. Bro, social may- media, mga social media. yes, social Yan media. na. Ang dami naming natutunan sa'yo ngayon at shinare mo sa amin yung energy na swerte, energy na yan. Yung mga gusto, mga nakikinig ngayon sa podcast at nanonood sa YouTube,
Paano kanila Alam mo, ang i-reach out? swerte, no? Dagdagan natin swerte is kasama dyan si pagtyaga natin. Yes. Yan, sangkap ng swerte is sangkap ng feng shui para tayo magtagumpay. Pag mag-aarap ka ng feng shui master, siguro kailangan siya mismo is magandang example sa buhay mo. Successful ba siya sa career niya, sa business niya, paano siya makipag-usap, paano siya sa health niya, paano siya magdala ng sarili niya. Yun yung isang mga criteria na para malaman natin, nag-aral ba talaga to? Marunong ba talaga siya? MOMM lang pinagsasabi niya. Ganun, no? So, sa mga gusto pong makita, ang mga credentials ginagawa ni Master Hans Kua, everyday po, meron ako mga videos na ina-upload natin subscribe kayo sa aking YouTube, sa aking TikTok. Everyday, iba't ibang mga feng shui tips na matututunan. At makikita nyo yung content ni Master. Totoo kaya ito pinagsasabi nito? May alam ba to? Facebook, Master Hans Kua. Feng Shui Master Philippines, pangalawang Facebook page ko yun. Tarot Reading Philippines, tsaka Master Hans Kua. Hanapin nyo na po, Master Hans Kua. Ingat kayo online, maraming gumagamit ng picture ng pangalan ni Master Hans Kua. Ganun talaga pag sikat ka na, no? Nagbebenta na po ng mga charms. Ilang dekada na po. Oo, ilang dekada na. Ginagamit mga pangalan. Expertise, so. Madali naman hanapin sa Master Hans. Hindi naman ako nagtatago. Lagi nga ako nakikita kung saan-saan. So, makikita nyo sa social media na, legit account to, dahil active naman to account na to. Tapos, personally visit me sa store ko sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Please do follow me sa YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Master Hans Kua. Maraming salamat. Alright. There you Salamat have it, po, Master Hans Kua! Palakpakan natin, guys. Palakpakan natin. Thank you for Maraming sa lahat ng mga knowledge po, Yes. saka sa free tarot Yes, reading. of course. Anytime. Na-inspire kami, mas na-motivate kami, Oo. di ba? Oo. Yan ang point ko sa paglabas natin dito, pag-engage natin sa social media is paano ko matatouch yung buhay ng nanonood. Of course. Marami ngayon, ang bilis ng panahon, ang bilis ng mapang niya, ang gulo ng mga mundo ngayon eh. Ibig sabihin na mabilis is, mabilis na sumikat, mabilis mawala, may pera, walang pera. May career, walang career, ang bilis. Pero kailangan natin maging grounded. Ang susi dito is maging grounded. Take it slow, love what you do, and give your best. Inspiring! Ano na, bro? Thank you, Master. Thank you so much.